Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw, tayo ay nasa ikatlong linggo ng ating aralin sa Mother Tongue ng Baypaksang, mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. Ano ang target ko? Ikaw ay inaasahang makatutukoy at makagagamit ng wastong magkakasing kahulugan, magkakasalungat at mga salitang may iba't ibang kahulugan. Dumako naman tayo sa ano ako magaling, panuto, basahin mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot sa tanong. Unang tanong, masaya si Marco sapagkat nanalo siya sa paligsahan sa kalinisan. Ano ang kasing kahulugan ng salitang may guhit? A. Sumali, B. Natalo, C. Nagwagi, D. Nabigyan. Pangalawa, masaya ang mga tao dahil malinis na ang paligid. Ano ang kasing kahulugan ng masaya? A. Humuni, B. Maligaya, C. Nabusog, D. Malungkot. Pangatlo, si Ana ay masipag maglinis samantalang si Lito ay lang. Alin ang kasalungat ng masipag? A. Tamad, B. Marumi, C. Mainit, D. Maganda. Pang-apat, aling pares ng salita ang magkasalungat? A. Maganda, marikit, B. Mabilis, mabagal, C. Masaya, maligaya, D. Masarap, malinamnam. Pang-lima, masaya ang mga tao kung malinis ang paligid dahil mainam itong pagmasdan kaysa maruming paligid. Aling salita ang magkasalungat sa pangusap? A. Malinis, marumi, B. Malinis, masaya, C. Marumi, mainam, D. Mainam, masaya. Balikan natin ang ating nakaraang aralin. Natatandaan niyo pa ba ang kwento na si Maninok ang matakaw na manok? Sagutin natin ang mga tanong tungkol sa kwentong ito. Una, sino ang pangunahin sa kwento? Ano ang inyong sagot? Mahusay, ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Maninok. Pangalawa, ano-anong hayop ang binanggit sa kwento? Kung natatandaan, ano-anong mga hayop ang binanggit sa kwento? Banggitin mo nga ang mga hayop. Mahusay, mayroong baka, buwaya, at iba pang uri ng hayop na makikita natin sa gubat. Maaari mo bang ikwentong muli ang kwento ni Maninok at ilarawan ang mga tauhan dito? Dumako tayo sa ating aralin. Ano ang gagawin ko? Tumutulong ka ba sa paglilinis sa inyong kapaligiran? Nais mo ba ng malinis na paligid katulad ng babasahin natin tula? Ngayong araw na ito ay may pamagat na Malinis na Paligid ni LV Segura. Paligid na malinis kay gandang pagmasdan. Dili ni nanay, paligid ay alagaan. Kalinisan at kaayusan, isagawa. Maruming paligid ay nakababahala. Paligid mo, linisin mo. Basura'y itapon ng wasto. Ang maling ginagawa mo ay babalik din sa iyo. Sa gabay ng inyong magulang, sagutin ang mga tanong tungkol sa tula na aking binasa. Una, ano ang pamagat ng tula? Pangalawa, sino ang sumulat nito? Pangatlo, tungkol saan ang tula? Pang-apat, bakit kailangan malinis ng paligid? Panglima, ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo maglilinis ng kapaligiran? Basahin naman natin ang mga sumusunod na pares ng salita na ating nabasa sa kwento. Malinis, maayos. Wasto, tama. Maganda, marikit. Maganda, kaakit-akit. Masaya, maligaya. Masaya,
natutuwa. Ang mga salitang ating binasa ay tinatawag nating magkasing kahulugan. Ang tawag sa pares ng salitang may parehong ng kahulugan o ibig sabihin. Ito ang mga halimbawa: aklat, libro. May 3 akong aklat. May 3 akong libro. Mabagal, makupad. Ang pagong ay mabagal maglakad. Ang pagong ay makupad maglakad. Masarap, malinamnam. Masarap ang spaghetti. Malinamnam ang spaghetti. Matalas, matalim. Matalas ang kutsilyo. Matalim ang kutsilyo. Madaldal, masalita. Madaldal si Isa sa kanilang paaralan. Masalita si Isa sa kanilang paaralan. Kung mayroon tayong mga salitang magkasing kahulugan, meron namang mga salitang magkasalungat. Ang pares ng mga salitang may magkaibang kahulugan. Halimbawa, mainit, malamig. Masaya, malungkot. Masigla, matamlay. Maganda, pangit. Madumi, malinis. Madilim, maliwanag. Matigas, malambot. Tahimik, maingay. Sa gabay ng inyong magulang, sagutin ang mga sumusunod na mga gawain. Panuto, iguhit ang masayang mukha kung magkasing kahulugan at malungkot kung hindi. Panuto, pagkabiti ng guhit ang mga salitang magkasalungat. Ano pa ang gagawin ko? Gawain 1, panuto, isulat ng wasto ang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita. Gawain 2, isulat ng wasto ang kasalungat ng bawat larawan. Ano-ano ang mga natutuhan mo sa ating aralin ngayon? Tandaan, ang tawag sa pares ng salitang may kaparehong kahulugan ay tinatawag nating magkasing kahulugan. Ang pares naman ng mga salitang may magkaibang kahulugan ay tinatawag nating magkasalungat. Ano ang kaya kong gawin? Gawain 1, panuto, piliin ang pares ng mga salitang magkasing kahulugan sa bawat pangungusap. Gawain 2, panuto, punan ng magkasalungat na salita ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Kumusta na ang target ko? Panuto, basahing mabuti ang pangungusap at piliin ang letra ng tamang sagot. At para naman sa panghuling gawain, lagyan ng check ang patlang kung ang dalawang salita ay magkasing kahulugan at X naman kung ang dalawang salita ay magkasalungat.